mga bagay na sinabi natin na babanggitin niya. Ang hindi ko lang na predict no yung kanyang pagsisingit ng mga yung sa system losses, yung sa bullying, at saka yung space rocket. Pero basically the SONA was as predicted. I-breakdown natin yan, pag-usapan natin. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Kagaya ng inaasahan natin, ang pabungad ng Pangulo, yung kaso ni isinampa daw ng Ombudsman kay Romualdez na medyo kunyari ay nanginginig-nginig pa yung kanyang boses. Pero na-predict na natin yan. Alam na natin yan. Actually, last Wednesday pa sinabi ko na to. Yung next 48 hours will be critical kasi kailangan nila magsampa ng kaso laban kay Romualdez para may sabihin ng Pangulo. And just like that, there it is. Biyernes, nagsampa ng kaso ang Ombudsman. Lunes, inaanunsyo na ito ng Pangulo. Pero hindi sinasabi ng Pangulo na itong isinampang kaso kay Romualdez ay nasa Ombudsman pa lang. Hindi pa po ito dinadala sa Sandigan Bayan. At meron pa nga pong mga ibang mga kaso na isinampa sila kay Jojo Ang ng Iloilo, pero isinampa sa Sandigan, pero anti-graft lang, hindi po plunder. So bailable yung offense. Kay Romualdez, supposedly plunder ang i-file pero nasa Ombudsman pa lang. Anong ibig sabihin nito? Kung nasa Ombudsman, wala pa pong warrant. Ibig sabihin, magpapasya pa ang Ombudsman ngayon kung ito ay i-elevate nila sa Sandigan Bayan. Pwedeng magdesisyon ang Ombudsman later on na anti-graft and corrupt practices lang ang kanilang isasampa. O di kaya, hindi na talaga nila ito isasampa sa hukuman. Upuan nila ito dyan sa Ombudsman, magtagal at eventually ay i-dismiss nila. Mapapansin nyo ito na mukhang planado talaga itong kagaya ng sinabi ko noon na this one is orchestrated, na ito ay drama lang. Mas nabuo yung aking sapantaha tungkol dito nung nakita ko yung reaksyon, nabasa ko yung reaksyon ni Martin Romualdez after ng SONA. Ang sinabi niya doon ay tinatanggap daw niya kung ano man ang kapasyahan ng disappointed siya, pero tinatanggap niya yung kapasyahan ng Pangulo kahit kailan naman na hindi naman daw siya tumanggap ng pabor o nang hingi ng anumang ng pabor kahit na kanino man. So, ang reaction niya doon sa unang balita na siya ay kakasuhan, itinuturo na siya ng Pangulo bilang mastermind, sa reaction niya after the SONA ay magkaiba. Ngayon, mukhang relax na siya. He is composed. Dati, nagalit na agad siya, di ba? Naglabas na agad siya ng video. Sinasabi na niya, hey, I will not go down easily. Marami siyang alam sa administrasyon, executive daw, o may kasalanan nito. Pero ngayon, tahimik siya. It seems as if the script has been written and now they have to go in accordance with the plan. So, well, sila na lang nagbobolahan dyan. But we knew exactly what was going to happen and it is happening as we said. Walang mangyayari pa rin dyan sa investigasyon na yon sa flood control. Until na makita talaga natin that Martin Romualdez and all the others who are involved in this ay nasa loob na ng kulungan. So, in essence, parang may sinabi pero parang wala din. Diniscuss ng Pangulo yung isa sa mga pinalakpakan doon ay yung kanyang sinasabi tungkol sa system losses. Well, interestingly, I've been saying this since last year. Sinasabi ko na to since last year, yung sistema ng taxation sa atin sa Pilipinas, 3 beses tayong ninanakawan. Ginamit ko nga example po ito na yung mga system losses na ito, kung saan yung kuryenteng ninanakaw sa atin na hindi naman natin nagamit, binabayaran natin. Ang pinakamasama niyan, binubuwisan pa yung system losses na yan ng mga kuryenteng ninakaw sa atin. So, nasaan yung katwiran doon? Di ba? Masama talaga yung sistema. Kaya sinasabi ko noon pa, dapat palitan itong sistema na ito, yung batas tungkol dito. And nang pumutok po yung crisis sa Middle East, early the second quarter, ang alam ko po ay si Congressman Levis, isa sa mga nagpasa ng bill. At ngayon nga po ay dinidinig na ito sa Senado nung nakaraan bago sila nagkagulo-gulo, ay ipinasa niya ito na yung tanggalin yung VAT doon sa system losses. As a matter of fact, dapat nga po yan, yung system losses na yan, magkaroon yan ng tanggalin na yan o kaya bigyan man lang yan yung absolute cap na hindi dapat yan ipasagot sa mamamayan. Kasi responsibilidad ng mga power companies
na maging efficient sa kanilang distribution ng kuryente. Pero nangyayari dahil mawala man yung kuryente o hindi, babayaran pa rin natin ito, wala nang insentibo sa kanila para pag-igihan nila yung kanilang trabaho. Ako po yung naging director ng electric cooperative namin dito sa Bataan. At isa yan sa mga china-challenge ko noon. Kasi nakikita ko nga ang laki-laki ng pinapasingil sa atin. No? 9%, sometimes aabot yan ng 10%, at times nga meron pa yan, 11% yung system losses. So, malaki yung nadadagdag sa bayarin natin sa kuryente. At hindi po bago yan. Matagal na po yan. And if the President really wanted a change and reform on this matter, pwede naman nilang sinertify na lang as urgent yung mga bill na pinasa na nila Congressman Leandro Leviste. At ngayon ay nasa sa Senado. Pero bakit hindi ito ginagawa? Yung pagkakansela ng pagbabasura doon sa system losses na sinisingil sa mamamayan, well, good luck. Tagal na po niyan. Pero mayroon po kasing mga malalakas sa mga lobbyists and interest group, mga electric companies, ang power utilities na naglalabi na para po dyan. Kaya po nailagay po yan dyan, na sa atin sinisingil. Meron bang kakayanan ng pamahalaan na ito na banggain itong mga oligarko at mga mayayaman na kapitalista? Malalaman natin yan. Pero my guess is, I don't think so. All of this, nakita ko parang mga propaganda lang. The SONA is supposed to be a speech as to a report of where we were, where we are now, and where we are going in the future. At dito, this speech failed miserably kasi wala namang actual na nai-report sa atin ng mga datos kung nasaan tayo sa kasasalukuyan. Yung pong pag-report nila, yung upper middle income down tayo, it's supposed to be a symbol of our prosperity, the Pax Silica, everything na sinabi natin na sasabihin niya ay sinabi niya nga. But then, nadagdag pa po ito yung sa anti-bullying, pero pahapyaw lang. Pero the law on anti-bullying will be useless. May batas na po sa bullying. Ang problema dito is yung exemptions sa criminal liability because of the Juvenile Justice Act na pinasa ni Kiko Pangilinan. Hanggat nananatili po yan, yung bullying sa mga eskwelahan, mananatili. Kasi pwede ka below 15 years old ka, pwede ka bully, pwede kang manakit ng kaklase mo na wala kang pananagutan. So I think the law has to be changed and wala naman binanggit ang Pangulo tungkol dyan. It was a generic declaration about bullying. And then we have itong literally outlandish proposal niya na magpapadala daw tayo ng rocket sa space. Consistent ito na sinasabi ni Bronner nung nakaraan, nagagawa daw tayo ng Space Force. Wow! Space Force, imagine that. Padala tayo ng rocket sa kalawakan habang dito sa kalupaan tayo ay binabaha. At ako sa tingin ko, ang opinion ko nga noon pa, itong mga deklarasyon na ito na maggagawa ng Space Force ay mga walang laman na pangako at ang gagawin lang nito ay makakapag-allocate sila ng additional na pondo para sa mga proyektong hindi pakikinabangan ng taong bayan. And that is basically what the SONA is all about. It was not a statement, it is not a report, it was like a campaign speech. 4 na taon pagkatapos mong umupo, kung hanggang ngayon ay nangangampanya ka pa rin, there must be something wrong with the administration. Because in 4 years, the greatest campaign na mag-elevate sa iyo sa kamalayan ng mga mamamayan are your achievements. The problem is, after 4 years, hanggang sa kasalukuyan, puro failed promises pa rin ang meron tayo. Yun lang ang pwede niyang i-report. Saan yung 20 pesos na bigas? Nasaan yung 5,500 na mga flood control projects? Nasaan yung mga mananagot na sinasabi mo, mahiya naman kayo last year? Wala pa rin hanggang sa kasalukuyan. And that's why the people find it hard to believe. Because tayong lahat, patuloy naman tayong nagmamasid, nakikilahok, nag-aaral kasi alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. We are the resistance.